Magandang buhay sa lahat ng ating mga katiyats at sa mga bago pa lamang bumisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Well, ang ating topic ngayon ay tungkol sa Emperor Treasure Site or Emperor Burial Site. Ito ay ang pinakamalaking mga deposito kung ang pag-usapan ay Yamashita Treasures. Well, karamihan sa Emperor Treasure Site ay merong iniwan sila na mga codes, mga signs na kagaya nito. Okay, as we know, ang Emperor Treasure Burial Site ay merong 175 na Emperor Site na ikinalat sa buong kapuluan ng Pilipinas. From Hulu to Sulu, meron yan. Diyan sa isla ng yung may mga itinanim na mangga sa Mindanao na matatamis ang mangga, yung isla dyan na Pabilog ay marami dyan sa baybayin niya. Guimaras Island yun, marami dyan. Kaya sa iba't ibang kapuluan dyan sa Bataan, marami din dyan. Dyan sa dulo ng Palawan, marami din dyan. Basta't yung mga isla na inhabited, yan talaga ang nilalagyan nila. So katulad nito, halos hindi mababasa ng mga karakter. Combination of English alphabet, Korean Hansya, at Japanese kanji. Kinukombine yung tatlo. Meron pang Romanji dyan Roman kanji. Kaya nagiging Romanji. Ibig sabihin mga Roman numerals. Example V, X. Ganyan, ginagamit nila yan sa pagtatak ng Emperor Treasure Symbols. Okay, so sa nakita nyo, nakakalat sa buong Pilipinas. Merong Bulacan, merong Makati, Manila, merong Baguio, of course marami diyan sa Northern Luzon. Diyan ang pinakamarami. Balita ko ay merong pang Golden Buddha na natira sa Luzon. Diyan sa Northern Luzon yan. Nueva Vizcaya, meron diyan. Tugigaraw, marami diyan. So ito, Bataan, yan, Emperor Treasure Symbol yan. Yan sa Corregidor, yan ang tinatak dyan. Kung saan nakamarka yan, dyan malapit yan, Binaon. Okay, ako'y gagawa ng ilustrasyon kung paano malaman na Emperor Treasure Site ang inyong hinuhukay at inyong nakitang symbol kung nabilong ba yan sa Emperor Treasure Site. Kasi maraming treasure ang naibaon sa Pilipinas. Unang ibinaon na klaseng treasure ay yung tinatawag na individual soldier. Yung isang sundalo may dala, isang barita, ibinaon niya, isinuksok niya. At yung mga ganyan na small stash or stash, individual soldier looted gold, yan ay mababaw lang talaga kasi isang tao lang ang nagbaon yan. Ngayon, meron ding tinatawag na general treasures sa general, so medyo malaki-laki yan at medyo malalim-lalim din at meron ng mga mga booby traps kasi general, maraming sundalo ang general kaya pwedeng maglagay sila ng mga booby traps. Ngayon meron ding tinatawag na itong ginto na hindi sa Hapon kundi sa Amerikano. Bakit nagkaroon ng ginto ang Amerikano? Kasi hinukay nila, inagaw nila yan sa mga Hapon na nahuli nila. And then ibinaon nila muli. Ang Amerikano ay mahilig sila maglagay sa mga butas ng bato. Tamad kasi ang Amerikano maghukay. Kaya hanap sila ng mga bato na may butas, sinuksok nila doon at siniminto. Kaya maraming Amerikano ang bumabalik na nagyayati lang, sumasakay sa yate. And then yung babasagin nila ay mga bato lang sa dalampasigan. Kasi nandun yung mga naagaw nila na gold. Okay, so yan yung kwento ng klaseng ginto na naibaon sa Pilipinas noong World War II. At hindi lang yan, mayroong ginto ang Pilipinas noon, nasa 200 tons, itinago dyan sa Corregidor at Amerikano ang nagtatago noon.
Ang iba ay sinakay sa submarino, ang iba ay ibinaon ng mga sundalo sa kapuluan na malapit sa korehidor. Kaya yung mga isla-isla diyan sa korehidor sa Bataan ay pwedeng mayroong American gold. Amerikano ang nagbaon pero gold natin yun sa Pilipinas. Kasi marami talagang ginto ang napundo ang Pilipinas. Noong World War II ay mayroon na tayong gold reserve sa ating mga bangko, sa ating National Bank. Iba din yung sa panahon ni Marcos na lalong dumami ang ating gold reserve. Dahil naman yun sa gold trading ni Marcos at sa kanyang pag-treasure hunt. Kaya nga yung naiwan na gold reserve natin na nasa 125 tons, ayun ay pamana pa rin yun ni Marcos sa atin. Kasi yung ating gold reserve ay nawawala noong World War II. Kasi itinakas ng mga Amerikano, ibinaon nila at hindi na naisauli pa sa Pilipinas. Yan. Ang iba doon ay naagaw din ng Hapon kasi nang makuha nila yung Bataan Tunnel, yung tunnel dyan sa Bataan, may naiwan kasi dyan ng mga ginto. Naagaw ng mga Hapon yan, takbuhan ng mga Amerikano at Pilipino, dala-dala yung mga ginto. Pero ang iba ay nahuli, nakuha din yung ginto. Kaya ang karamihan ng ginto ay nakuha rin ng Hapon. Ginto natin yun sa Pilipinas. Ayan, kaya maraming nakabaon na ginto na hindi sa emperor. Ayan ang maganda nga yung makatsamba lang tayo ng individual soldiers gold. Hapon man o Amerikanong nagbaon ay napakaganda. Maliban sa mga emperor treasure codes na minamarka sa mga bato ay meron pang ibang sign na magpapahiwatig na ang treasure na nakabaon ay pagmamay-ari ng emperor, hindi ng general. Kung emperor ang may-ari niyan, ay ibig sabihin kumpleto ang layout ng pagbaon nito. Merong 3 giveaway at merong 1 bunker na malaking deposito. So karamihan ng ito atin to i-layout. Karamihan ng emperor treasure boreal layout ay cruciform siya. So ang merong 3 diyan, ito 1, 2, ito'y naka-align sa compass ito. So north, west, east and south dito sa baba. Ngayon, minsan nasa south ang bunker, katulad ng hawak ko ngayon na mapa na original ay nasa south ang bunker. At nilagay nila sa east, west, north ang mga giveaway. Okay, ngayon kung emperor treasure, sorted yan, sorted. Ibig sabihin, kung mga coins lang talaga. Kung precious stones lang lahat. At kung alahas lang. At kung gold bars lahat. Ganyan ang sa emperor, hindi yung halo-halo. So dito, halimbawa, itong triangulation ito, naka-triangulate ang giveaway. Cruciform palagi yan. Ang emperor treasure site kasi typical design yan. Ngayon, halimbawa, ang north, ang nilagay nila diyan ay gemstones. So sa gemstones ay nandiyan na lahat. Lahat ng nakulimbat nila ng mga klaseng gemstones, emerald, sapphire. Karamihan ng gemstones dyan ay nakuha nila sa Cambodia, mga opal, mga mumurahin lang na klase na mga gemstones. Kasi ang emerald sa Mexico yan makukuha. So dito lang kasi hindi sila nakarating ng Mexico. So dito lang sa Cambodia, Sumatra, yan ang mga lugar ang maraming gemstones. Pero ang gemstones dyan ay yung nakabase sa opal type, iba't ibang kulay. Kaya yung mga nahuhukay sa ating mga katiats na iba't ibang kulay na parang itlog, maliliit na itlog ang hugis, yan ay mga kinds of opal. So iba't ibang klase niyan, ang presyo niyan ay 200 to 2,000. Depende yung kulay na talagang blue, yun ang mahal. Nasa 2,000 yan sa bilihan, yung mga opal. Pero yung mga kulay puti lang, kulay dilaw, yan ay nasa 200 pesos lang.
Okay, halimbawa ito yung gemstone sa north. And then ang coins na mga silver at brass, silver coins or copper coins ay dito sa east nilagay. So pwedeng itong dito ay jewelries. Jewelries yan. Ngayon, sa Emperor Treasure Bunker, ang ginawa nila ay nilalayo nila sa giveaway. Malayo, doble. Halimbawa ito ay 10 meters. Halimbawa, ang distansya ng bawat maliit na deposito dito ay 10 meters, 10 meters, and then 10 meters dito, perfect triangle. So, ibig sabihin, ang bunker niyan ay nasa 20 meters. Dinubli yan. Nilalayo. Meron pa nga dyan ay umabot ng 200 meters. Ang layo-layo na. Pero naka-transit pa rin yan. Perfect talaga yan na cross. So, sa aking mapa ay dinubli lang ang distansya ng giveaway, nagiging 20. So, sa north, I make that south, ay narito ang bunker. Gaano ba kalalim ang bunker? Ang bunker sa mapa ko ay 30 meters deep. Pero mayroong mga bunker na umabot ng 60. Malalim talaga yan kasi ang gumawa niyan ay isang batalyon ng engineering brigade ng Hapon. Ngayon, ang kinalalagyan ng bunker ay wala ng marka. Wala talagang nilagay na marka sa bato para matagpuan lang ito kung may mapa ka. So, ibig sabihin, ang mapa kasi ang nagawak niyan ay ang emperor at ang kanyang mga kapatid. Kaya sila lang ang makakakuha niyan ng emperor site. Kahit yung mga general ay wala yun, walang kopya yun. Kaya ang bunker ay mahirap hanapin kasi walang marka sa bato. Pero itong mga giveaway dito, itong tatlo, ang mga bato diyan na malapit ay may marka. Kung kahoy ang kanilang marker, merong pako, merong butas ang kahoy, merong telescopic hole. So ito yung layout ng Emperor Treasure Site. Iba yan kaysa General. Ang Emperor talaga ang pinakakompleto na klase ng pinagbaunan. Ngayon, punta tayo sa ano bang mga marka, paano natin malaman na yan ay Emperor Treasure Site. Ngayon, ito, tingnan nyo. Nakaganyan. Hindi ito letter C ha. Ano ito sa tingin nyo? Pwedeng dalawa yan. Pwedeng nakaganyan. Pwedeng dalawa yan. Ano yan sa tingin nyo? Yan ang tinatawag na horseshoe. Horse, sapatos. Horseshoe. O, bakit sa emperor yan, di ba? Ang sagot, ang tanging sumasakay ng kabayo noon ay ang emperor. Emperor palagi ang sumasakay sa kabayo. Kaya ang kanyang treasure site ay nilalagyan ng horseshoe sign. So dapat ganito talaga na itsura, hindi letter C ha. Ang letter C ay alam natin na ganyan lang yan. Pero kapag pahaba, yung horseshoe talaga na hugis, yun, sa emperor yan. At ang pagkatatak niyan sa bato ay maganda ang pagkatatak, malalim. 1 inch ang lalim ng tatak. Itong kapal ng pag-engrave ay nasa 1 inch. So, ang lalim ay 1 inch din. At klarong-klaro yan na horseshoe. Nagaganyan yan. Sapatos talaga yan ng kabayo. So, malaki-laki yan, hindi yan maliit. Nasa isang dangkal ang haba nito. Okay, so yan ang number 1 na horseshoe. Yan ang number 1 na Emperor Treasure Marker. Ngayon, ano ang pangalawa? Ang pangalawa ay ang litrang H. Oh, bakit na naman? Bakit H? Pero yan na H, ay hindi yan maliit ha. Malaki yan na pagkamarka, isang dangkal din, isang ruler. Ang H is stand for pangalan niya, Hirohito.
Kaya kung merong mga 8s na magandang pagkagawa sa bato, malaki, isang ruler ang haba, ang site na yan ay belongs to Emperor Hirohito. Ngayon, ang paghanap ng treasure dyan ay ang pag-analyze ng mga sign na nakatatak sa bato. So, ang pwedeng matagpuan lang kapag Emperor Treasure Site ay ang mga giveaway. Yung bunker ay sikretong-sikreto yon, walang sign. Hindi sila nag-iwan ng sign, ng traces. Nasa mapa lang yon, nakalagay ang distansya at direksyon. At malayo siya sa giveaway, kaya hindi nga siya matagpuan. So, 8s. Ngayon punta tayo sa pangatlong sign. Ito yung perfect number 8. Or minsan akala natin na Buddha sign kasi nagaganyan lang. Ganyan ang itsura niya. 8 pa rin siya na silhouette. So akala natin ay Buddha. So yan ay number 8. That means, kung bilangin natin sa daliri natin ng 8, bilangin nyo nga. So A, B, C, D, E, F, G, H. Anong number ba ang H? Letter H sa alphabet, di ba? A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, C, D, E, F, G, H. So 8. So 8, yan ay code ni Hirohito pa rin ng Emperor. At ganun pa rin, hindi ibig sabihin na dyan nakatatak sa bato ay nandyan na ang item sa bato sa number 8. Meron pa rin counter sign yan at merong mga trail marker para matagpuan ang mga giveaway. At wag nang hanapin pa ang bunker, hindi yan matatagpuan habang walang mapa na original. Hindi rin yan maaabot ng mga scanner. Magaling talaga ang Hapon kasi alam nila ano lang ang lalim na makaya ng mga scanner, ng mga detector. Kaya ang bunker ay nilaliman talaga nila yan. Umabot ng 60 meters, pinakamababaw ay 30 meters. Pero yung 30 na yan ay meron ano yan, merong ibinuhos yan sila ng mga carbon. Ang carbon ay galing sa mga uling, yan ay pampahina ng detection. Kaya hindi ma-detect talaga ang bunker. Hindi yan ma-detect. Yung nakikita nyo sa inyong mga scanner, pwedeng yan ay medium deposit or giveaway. Pero hindi yan bunker. Okay, ngayon merong isang pinaka-enigmatic na symbol ng Emperor Treasures. Ito yan, no? Bilib ako sa inyo kung makuha nyo to, ang kahulugan nito. Yan. Yan lang ang nakatatak sa bato. Ayan, anong itsura yan? Okay, analyze nyo muna ng 1 minute. Ano ba yan? Diba? Ano ba yan? Parang ngipin na baliktad. Okay, so yan yung pinaka-paborito ng Emperor na sign. Ito yung kanilang family emblem. Ang chrysanthemum. Chrysanthemum, yung bulaklak. Chrysanthemum. Ang chrysanthemum, yan yung Emperor's logo. Kung nakita nyo, nakaganyan yan, no? Ilan ba yan ka-petals ang chrysanthemum? There are 16 petals. 16 yan. Ngayon, malalaman nyo ito kung ito nga yung chrysanthemum. Kasi kukuha kayo dyan ng pattern at ilagay nyo dito. Idagdag nyo pa ang ganyang kalaki. Ulit-ulitin nyo yan hanggang sa mapurma siya na bulaklak. And then pagkapurma niya ng bulaklak, na eksaktong 16 petals, ibig sabihin niya na yung Emperor's emblem. Nakuha niyo ba mga katiyats?
Kung Emperor's Emblem, ibig sabihin Emperor's Burial Ground. Kung nakita nyo yung barko na Musashi, yun ang pinaka-warrior na barko ng Hapon. Ito yung front ng Musashi. Sa front niyan ay nariyan nakatatak ang chrysanthemum. Made of metal yan, nagaganyan. Ganon din sa barko na Yamato. Meron din chrysanthemum sa front. Kaya ang chrysanthemum, yan ang bulaklak na nagsasabi na there is Emperor treasure. Pero siguraduhin nyo na 16 petals. So kapag i-construct nyo, kasi isa lang ang binigay niyan, isa lang ang tinatak niyan sa bato, nagaganyan lang yan. And then kukuha kayo dyan ng pattern, gupit kayo ng karton, at iulit-ulit nyo dyan paglagay pabilog. At sabi ko na kanina, kapag 16 petals yan, na ganyan ang itsura, jackpot na yan. Ngayon, pwedeng sa baba niyan ay mayroong giveaway sa baba ng bato. Kasi nakita nyo, pabilog. Diba? Pero all in all, nasa lugar na lamang na kung saan nakalagay yan, ay nandyan talaga ang Emperor Treasure Burial Site. At matagpuan lang yung mga dyan, nakabaon, kapag nakita nyo ang isa sa marker ng giveaway. Kasi yung tatlong giveaway ay malapit lang yun. Ang bunker ay malayo sa tatlong giveaway. So, ito lang yung aking may bahagi sa inyo, mga katiyats, ang napakasikretong mga codes ng Emperor. Paano malaman nyo na Emperor Treasure Site ang inyong hinuhukay. Okay, at ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all. Perfect. Perfect.